tuloy-tuloy pala today. May karugtong pa pala sa araw na ito. Kumbaga sa Korean novela, Oh, bawat episode ay ang daming twist and turns. pasarap ng pasarap ang talakayan. Oh, ha? doon muna tayo sa gaya ng ginawa natin kahapon, doon tayo sa pinakabago. Yan. Pabalik doon sa hindi na Hanggang nila sa napanood. yes. Ano ba ang latest ngayon? Ako, ang latest mga kababayan, pagkatapos na magpalit ng liderato ng Senado, nag-session na ang Senado. Ang gawin pa nga eh. Yes. Mm. At may bungad agad. Oo. Ang unang bungad ay may mga revelasyon, mga bagong ipinakita si Senador Panfilo Lacson na siya daw po yung sinasabi ni Senate President Tito Soto na magiging kahalili ni Senador Rodante Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee. Napipisil. Napisil na ba? Hindi pa. Ang nagtanong ko kanina doon sa anak ni Sandante. Sabi ko si Kuya Libni. Ay ko Kuya Libni, totoo ba na sabi niya ayun lang ang balita. Pero ang meron palang botohan yan. Pinagbobotohan pala yan sa plenaryo para kung sino ang may talagang hahalili. At ako dumadaan pala sa election ng lahat ng member. So pagka natapos yung botohan, at saka lang formal na kung sino ang papalit na chairman ng Blue Ribbon. Technically, ngayon, wala pa. Wala pa. Nanatili pa rin si Senador Dante Marcoleta, ang chairman ng Blue Ribbon, gaya nung nagtanong sa kanya, di ba? Nagpi-privilege speech si Senador Ping Lacson. Ang pagkatapos na mag-privilege speech ay nagtanong sa kanya si Sandante. Ang sabi ni Senador Lacson, good gentleman from Nueva Ecija, still Tarlac pala, still the chairman of Blue Ribbon Committee. And still yan. And still the chairman of Blue Ribbon Committee. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kahapon, nung post natin na galing sa DZMM, nagulantang ang lahat na kesyo napalitan na si Senator Rodante Marcoleta ni Ping Lacson. Dito natin mapapatunayan ngayon na fake news ang ginagawa nitong DZMM. Ngayon, sa araw na ito, yan ang pag-uusapan natin. Pero bago tayo magsimula rito, bati muna tayo sa ating mga subscribers ng shoutout po sa inyo. Lahat ng mga subscribers, lahat ng mga viewers, lahat ng mga sumusubaybay sa atin dito, lalong-lalo na po doon sa mga nagko-comment sa ating mga video. Maraming salamat po sa inyo. Kagaya ng napanood ninyo, eto good news ito para sa atin. Hindi po totoo na napalitan si Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kagaya ng napanood ninyo sa bahagi ng ating video, he is still the chairman of the Blue Ribbon Committee. Mapapatunayan po natin yan dito sa video na ito. At parang nadali tayo. Parang naisahan tayo. Siyempre, sa naramdaman natin, di ba masakit? Dahil gumulantang talaga sa atin kahapon na ang bumungad sa atin ay itong si Senator Rodante Marcoleta ay sinipa na, sinibak na, pinalayas na sa kanyang pwesto at pinalitan niya ni Senator Ping Lacson. Hindi po totoo yan. Mismo si Senator Ping ang nagsabi na si Senator Rodante Marcoleta pa rin hanggang sa ngayon, siya pa rin ang namumuno bilang chairman dyan sa Blue Ribbon Committee. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago tayo magsimula rito, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Sana po dito sa video na itatanghal natin ngayon, medyo gumaan, medyo umayos yung ating pakiramdam dito, lalo na po sa atin ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Talagang nasaktan ng lubusan kahapon. Sinaktan tayo ng isang istasyon na mamaya mapapanood din natin dito kung gaano sila ka-fake news. Yan, kagaya na sinasabi natin dito, magbunyi po tayo sapagkat hanggang sa ngayon, si Senator Rodante Marcoleta po ay nananatili sa kanyang pwesto bilang isang chairman ng committee na Blue Ribbon. Ngayon, para mapatunayan natin kung totoo ba itong sinasabi, baka namang boss, fake news ka rin, di ba? Patunayan natin, ito yung sinasabi natin dito na dito kayo. Sumubaybay kayo dito sa channel ni Boss Rick Reaction TV dahil magbibigay tayo ng mga impormasyon, magbibigay tayo ng mga kaganapan, ano man ang mangyari dito sa ating bansa. Dito po, maasahan. Bawal ang fake news dito. Kaya ito, panoorin ninyo at kayo na humusga mismo kung ano ang masasabi ninyo rito. Panoorin natin ang video, ipasok natin. Si Senator Ping mismo ang nagsabi na si Senator Rodante Marcoleta pa rin ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Panoorin natin at syempre intindihin nating mabuti. Pasok na natin ang video. Eto na! Our good Senate President pro tempore would yield to a few questions. Willingly to the erstwhile, no, not erstwhile, still the chairman of the
Committee on Public Accountability, the good senator from Tarlac and the Republic of the Philippines. You may proceed then. Maraming salamat po, Mr. President. Oh, maliwanag na maliwanag. Galing mismo sa bibig ni Senator Ping Lacson sapagkat yung privilege speech niya ay nangyari yan kahapon, September 9. Kahapon nangyari. Kaya mapapatunayan natin dito na magpahanggang sa ngayon ang chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Senator Rodante Marcoleta pa rin. Except doon sa Senate President sapagkat nakita naman ninyo ang nag-preside dyan ay si Senator Tito Soto na. Ibig sabihin, sinibak na talaga si Senator Chis Escudero. Yun ang totoo. Pero pagdating kay Senator Rodante Marcoleta, mananatili siyang isang chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero, may pero ito, umaalingaw-ngaw pa rin na talagang balak siyang palitan. Pero, magpahanggang sa ngayon, habang wala pa siyang kapalit, at kailangan, abogado rin ang ilagay dyan sapagkat yan ay public accountability. Anong magagawa ng hindi isang abogado dyan? Paano siya mag-iimbestiga ng mga corruption sa gobyerno kung hindi siya abogado? In aid of legislation, dapat abogado ang mag-iimbestiga dyan. Kaya ito na nga, abangan natin sa susunod na mga mangyayari at dito po, dito ninyo mapapanood sa Boss Rick Reaction TV ang mga developments kung ano ang mangyayari. Ngayon, balikan natin itong DZMM. Kung gaano sila kaatat, alam naman natin na ang mayari nito ay ABS-CBN. Kaya gustong-gusto nila na matanggal talaga si Senator Rodante Marcoleta. Bakit? Anong dahilan, boss? Marami tayong dahilan kung bakit gusto nila mapalitan si Senator Rodante Marcoleta. Unang-una na rito, eto, siyempre, reaksyon ko lang ito, opinion ko lang ito. Pagka hindi na si Senator Rodante Marcoleta ang magiging chairman ng Blue Ribbon Committee, baka pwede na silang umapila uli sa kanilang lisensya tungkol sa kanilang istasyon na nawala sa ere ng ilang taon na. Yan ay aking haka-haka lamang. Depende sa inyo kung ano talaga, kung ano rin ang reaksyon ninyo rito. Pero para sa akin, yan ang pinakamalaking dahilan. Kaya atat na atat sila magbalita na si Senator Rodante Marcoleta sinipa na, pinalitan na, kesyo tinanggal na sa serbisyo at pumalit kay itong si Senator Ping Lacson. FYI po, si Senator Ping, siya po ang chairman, Senate chairman ng Pro Tempore Committee dyan sa Senado. Siya po ang pumalit kay Senator Jingoy Estrada. Sa mga kadahilanang, hindi rin natin alam, pero sa akin dito, nabanggit kasi ang pangalan ni Jingoy Estrada na may kinalaman din doon sa mga flood control project. Kagaya rin ni Senator Chis Escudero. Pero dito kay Senator Rodante Marcoleta, wala silang makitang dahilan, wala silang makitang rason para tanggalin. Pero gusto pa rin nilang tanggalin. At pagbobotohan po yan, si Senator Rodante Marcoleta po ay miyembro na ng minority block. At ang majority block po ay sila Ping Lacson, Tito Soto, etc. etc. Ngayon, ipi-play lang natin itong video na galing sa DZMM. Ito yung gumimbal sa atin kahapon. Kaya panoorin natin, saglit lang ito. Pasok na ang video. Mga kapamilya at mga kaserbisyo, kinumpirma na nga po ni Senate President Tito Soto na si Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinalitan sa pwesto ni Lacson si Senator Rodante Marcoleta. Napansin ninyo doon sa angkor na nagbalita na kumpirmado na raw na pinalitan na si Senator Rodante Marcoleta ni Ping Lacson. Angkor po ito ng DZMM. Hindi ko alam kung babae rin ito o lalaki ito. Kayo, ano sa palagay ninyo mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Atat sila na palitan si Senator Rodante Marcoleta kasi nga may balak sila, may pinaplano sila, may gusto silang mangyari. Ayaw nila kay Senator Rodante Marcoleta at hindi lang ang taga DZMM, hindi lang taga ABS-CBN ang ayaw kay Senator Rodante Marcoleta. Marami yan sila, mga oligarch kung tawagin. Ito yung mga sakim sa kapangyarihan. May kapangyarihan na pero gusto pa magkaroon ng karagdagang kapangyarihan. Ito yung mga tinatawag na oligarch na mga politician. Kaya dito sa ating bansa ngayon, maraming salamat po Ama. Maraming salamat po Panginoong Diyos at ginabayan ninyo. Alam natin na hindi yan pababayaan ang ating Senator Rodante Marcoleta sapagkat na sumasampalataya tayo na ang Diyos ang naglagay sa kanya dyan. Biruin mo galing congressman, isang congressman napunta sa Senado at naging chairman pa ng Blue Ribbon Committee na yan ang gustong-gusto niya mangyari nung panahon ng eleksyon. Ang Diyos po ang may kagagawa niyan. Kaya tayo na mga kapatid sa loob ng iglesia nito, so huwag po tayong padadala sa mga sabi-sabi kahit sino pa yan. Ang importante, mas maganda po manood tayo doon sa reliable dyan sa ganang mamamayan. Dyan po sa Net25, atin po yan. Huwag na tayong lumayo pa. Kagaya na sinabi ko doon kahapon sa video ko. Ang DZMM ang unang nagpaputok. Sila po ang unang nagbalita na pinalitan na. At atat sila na pinalitan na nga si Senator Rodante Marcoleta, which is, it's a very big wrong. Oh, yeah. Fake news na naman. Pero okay lang.
okay lang sa kanila kahit magbalita sila ng fake news. Pero pag mga vlogger na nag-fake news, yari na. Yan ang sinasabi natin dito. Kaya kayo, mga kapatid, mga kababayan at mga boss, kailangan nating makialam. Dapat makialam tayo. Dapat may pakialam tayo. Hindi lang sa tuwing eleksyon tayo nakikialam. Dapat sa araw-araw, kahit man wala tayong magawa, sasabihin ninyo, baka may magtanong dyan, baka may magsabi dyan, boss, ano naman magagawa natin kahit makialam tayo, wala naman tayong magawa? Meron po! Meron tayong magagawa. Sapagkat hindi po natutulog ang Diyos. Kung ano yung nararamdaman mo, i-comment mo dyan sa baba. I-comment mo dyan. Bakit? Di ba? Alam ng Diyos kung anong ginagawa natin dito. Alam ng Diyos kung anong nangyayari sa mundong ibabaw. At alam ng Diyos kung sino ang dapat niyang ilagay. Sapagkat sa panahon ngayon, naghari ang kasamaan. Ito na yung sinasabi ko rito. Na paborito ko. Mayroon tayong kasabihan. For an evil to succeed is the good man to do nothing. Ibig sabihin, para magtagumpay ang kasamaan, walang gagawin. Yung mga matitino, yung mga mabubuting tao. Nganga ka lang. Wala ka pinagkaiba doon kay Boy Bunyag. Bunyag ka lang ng bunyag. Bunyag ka lang ng bunyag. Wala ka namang ginagawa. At least may binunyag ka. Hanggang doon lang. Meron din dyan, babae, imbestiga lang ng imbestiga. Wala man nangyayari. Marami pa dyan, keyaw-keyaw ng keyaw-keyaw. Lalo na itong mga ob-ob ng mga vloggers. Binabanatan nila. Sige, banatan ninyo si Senator Rolando Marcoleta. Hindi ko pa kayo mano ngayon. Bukas sa Makalawa, kayo naman ang harapin ko. Mga ob-ob pa rin kayo. Maraming salamat po sa patuloy na suporta. Sana po, nabigyan ko kayo ng kalinawan. Nabigyan ko kayo ng medyo magandang kalooban na ngayon. Sana nagbago na nga ba ang pananaw ninyo ngayon? Medyo okay na rin ba kayo? Kaysa kahapon, i-comment po ninyo dyan sa baba. Sana po, nag-enjoy kayo rito sa video na itinanghal natin sa umagang ito. At hanggang sa muli, kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Pero lang sa mga taong, ob. Fake news no more.